Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ginawa ng isang sundalo ang isang inumin na ngayon ay patok na patok pa rin sa mga tao. Ano ang sikreto ng inumin na ito, bakit hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin ito ng mga tao? Ang inuming tinutukoy ko ay walang iba kung hindi ang Coca-Cola. Birth of Coca, K-Cola. Ang inuming Coca-Cola ay nagmula sa Atlanta, Georgia noong 8 ng Mayo 1886. Si Dr. John Stith Pemberton ang nakaimbento nito. Ang inumin ay orihinal na ginawa para sa pagkahilig sa morphine ni Dr. Pemberton. Taong 1850, nagsisimula pa lamang maging doktor si Pemberton sa edad na 19. Kahit siya ay matagumpay na sa kanyang larangan, nung pumutok ang gyera ay nag-volunteer siya bilang isang sundalo at nakamit ang ranggo na Lieutenant Colonel. Noong panahon ng Columbus War, nagtamo siya ng ilang sugat mula sa tama ng bala. Ang iba rito ay tumama sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa pagsiserbisyo upang magpagaling. Upang mawala ang sakit na dulot ng mga tama ng bala, siya ay binigyan ng reseta na morphine. Kinalaunan ay lagi nang hinahanap ng kanyang katawan ang gamot. Napagdesisyonan niyang maghanap ng alternatibo na pareho ng epekto ng morphine. Ang bunga ng kanyang eksperimento na ito ay ang naging pangunahing sangkap sa paggawa ng Coca-Cola. Tinawag niya itong Pemberton's French Wine Coca. Nagtataglay ito ng cocaine sa pamamagitan ng isang extract galing sa dahon ng coca. Noong panahon na naimbento ang Coca-Cola, illegal pa ang cocaine. Ngunit ang inumin ay naging illegal dahil sa alcohol na taglay nito. Taong 1886, nung ilabas nila ang non-alcoholic drink na tinawag niyang Coca-Cola, the Temperance Drink. Sa Jacob's Pharmacy, unang ibinenta ang Coca-Cola bilang isang soda fountain drink sa halagang 5 sentimo. At ang pangalan ng Coca-Cola ay galing sa bookkeeper ni Pemberton na si Frank Mason Robinson. Lumabas ang kauna-unahang ads nila sa dyaryo ng Atlanta Journal noong 1886. Umaabot lamang sa 9 ang bumibili nito bawat araw. Nagkaroon ng sakit si Pemberton kaya naman napilitan siyang ibenta ang patent ng kanyang imbensyon, ngunit nagkaroon pa rin ng shares dito para sa kanyang anak. Hindi ito ang gusto ng kanyang anak, kaya noong 1888 ay ibinenta niya ang natitirang shares kay Asa Griggs Candler sa halagang $1,750. Aggressive marketing. Taong 1895, naging patok sa mga tao sa United States ang Coca-Cola kahit ang inumin ay hindi pa kilala sa Southeast. Upang mas makilala pa ang produkto, naisip ni Candler na magbigay ng mga sample coupon. Simula 1894 hanggang 1913, may bilang na 8.5 million ang taong nagkuha ng coupon. Nagbigay rin sila ng mga posters, calendars, lapis at orasan. Nag-adopt ang Coca-Cola ng franchise model kung saan ay maaaring magbigay ng lisensya sa ibang tao na gawin ang inumin. Nagsimula sila sa pagbibenta ng Coca-Cola syrup hanggang sa isagawa nila ang The Coca-Cola System. Dito ay nakipagkasundo sila sa mga bottling company upang mas marami ang magawang produkto. Habang tumatagal ay lumalaki rin ang pera na inilalaan ng kumpanya sa marketing ng kanilang produkto. At noong 1911 ay halos umakyat na ito sa $1 million. Kasama na rito ang pag-arkila sa mga sikat na artista upang ipromote ang Coca-Cola. Ang sikat na Coca-Cola Christmas campaign ay nagsimula noong 1931. The death of the soda fountain. Launch of the iconic Contour bottle. Taong 1960s, patok sa mga tao ang pag-inom ng mga carbonated na inumin sa mga kainan. Sumikat din ang ice cream, bottled soft drinks, at mga fast food restaurants. Kasabay ng pagsikat ng mga ito ay ang pagkalugi ng Coca-Cola. Mabilis na bumaba ang kanilang benta at idagdag mo pa ang paglabas ng mga kakumpetensya na gumagaya sa kanilang produkto. Naglabas ang Coke ng kompetisyon para sa bagong disenyo ng kanilang bote. Ang layunin ng kompetisyon na ito ay upang madaling makilala ang brand at maging angat kaysa sa kanilang mga kalaban. Ito ay naging hamon din sa kumpanya na gumagawa ng bote para sa kanila. Isa sa mga tumanggap sa hamon ay ang The Root Glass Company at nakuha nila ang proyekto na ito. Ang inspirasyon nila sa disenyo
ay ang kakaibang hugis ng Cocoa na katunog ng Coca sa pangalang Coca-Cola. Ang focus lamang sana nila ay maging kakaiba ang bote ng Coke. Ngunit ang pagkakaibang ito ay ginamit nila na main marketing tool. Makalipas ang 100 taon, nananatili pa rin ang imahe ng contour bottle ng Coke bilang pangunahing pagkakakilanlan ng produkto. Taking risks to meet customers' changing needs. Bukod sa pagpapalawak ng distribusyon ng kanilang produkto at pagkakakilanlan nito sa iba't ibang paraan, isa sa mga naging susi sa kanilang tagumpay ay ang pagyakap sa risks o bagay sa walang kasiguraduhan. Ang mga tao noong 1970s ay interesado sa mga inuming mababa ang calorie. Kaya upang maibigay ang gusto ng mga tao, naglabas ang Coca-Cola ng Diet Coke. Kahit may mga pag-aalinlangan sa bagong produkto na mawala ang trademark, naging matagumpay ito. Sa loob lamang ng 1 taon, naging number 1 ang Diet Coke bilang low-calorie na inumin. Ang paglalabas nila nito ang naging simula ng ilan pang risks para sa kanilang paglaki bilang kumpanya. Hindi lahat ng bago nilang produkto ay naging mabenta sa mga tao kagaya ng bagong formula ng Coke. At bumaba na naman ang kanilang kita noong 1985 dahil sa pagsulpot ng mga bagong kakompetensya. Nag-isip sila ng paraan kung paano muling makakabangon. At tumaya na naman sila dahil makalipas ang 99 na taon, naisipan nilang baguhin ang formula ng Coke. At tinawag nila itong New Coke. Naging negatibo ang pagtanggap dito ng mga tao at hindi nila nagustuhan ang bagong lasa ng Coke. Ang iba ay binansagan pa itong marketing blunder of the century. Dumating sa punto na nagprotesta ang mga tao at nakakatanggap na sila ng halos 1,500 na tawag sa isang araw dahil sa pagbabagong ito. Ang isyong ito ay naging blessing in disguise para sa kumpanya. Dito ay naintindihan nila ang totoong gusto ng mga tao. Nakita rin nila ang role na ginagampanan ng Coca-Cola sa bawat tao. Kaya naman makalipas ang mainit na 3 buwan, ibinalik na nila ang dating lasa ng Coke na binabalik-balikan ng mga tao. Sa pagbalik ng dating Coke ay ang muling pagtaas ng benta nito. Binansagan sila na leading soft drinks company in the United States. Hindi nila akalain na ang pagpapalit ng lasa ng Coke ang magiging isa sa pinakamatagumpay na marketing tool nila. Sa ika-10 anibersaryo ng New Coke, sinabi ng noong CEO na ito na si Robert Goizeta na ang New Coke ang magandang halimbawa ng intelligent risks. Today, makalipas ang halos 100 taon, nananatili pa rin sa rurok ng tagumpay ang Coca-Cola habang pinapanatili ang nostalgia na dala nito sa bawat kwento at pagsubok ng mga tao. Hindi tumigil ang kumpanya sa paglalabas lamang ng produkto na Coke. Ilan din sa kanilang mga produkto ay ang Sprite, Fanta, Diet Coke, Coke Zero, Minute Maid at marami pang iba. Sa ngayon, tinatayang umaabot sa 1 bilyon ang nakukonsumong produkto ng Coca-Cola sa loob ng isang araw. Nakamit nila ang tagumpay na ito sa tulong ng ilang pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ngayon ay kilala ang Coca-Cola sa kulay pula nitong bote. Ilan sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap ay ang issue tungkol sa epekto ng inumin sa kalusugan, sa kapaligiran, sa mga hayop, sa ekonomiya, at pati sa mga empleyado nito. Humarap din sila sa hindi na mabilang na kaso. Sa kabila ng mga issue at kontrobersyang ito, nanatili pa rin na matatag ang kumpanya at patuloy silang minahal at tinangkilik ng mga tao. Kaangat! Ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Isa ka rin ba sa mga taong mahilig uminom ng soft drinks kagaya ng Coke? Bukod dito, marami ka bang natutunan sa topic natin ngayon? Nakakuha ka ba ng mga tips kung paano patagalin ang isang negosyo? Alin ang pinaka nagustuhan mo sa mga ito? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section.